Purihin natin ang makapangyarihang Diyos na nagkakaloob sa atin ng biyaya at kapayapaan at nagkakaloob sa atin ng matitimyas na karanasan sa piling ng ating mga minamahal noong panahong siya ay nabubuhay pa. Ng Diyos sa diwa ng gabay ng inspirasyon ng ating mga magulang at kapatid sa pananampalataya na naging tapat sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay at kalakasan, sa pagkakaloob ng pag-asa at tagumpay, anuman ang aming naging kalagayan at mga kahinaan. Kailanman hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang aming lakas sa bawat sandali ng aming mga buhay. Panginoon, hindi man kami karapat-dapat sa iyo. Loobin mo po na kami ay maging karapat-dapat sa iyo, dakilang Diyos. Patawad po sa aming mga nagawa na pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, ikaw nawa ang pamagitna sa amin upang maunawaan ang iyong banal na salita. Panginoon, naming mahal, tulungan mo po kaming maging instrumento ng pagkakaisa ng aming kapatiran at sambahayan. Sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Makakapo na po ang kapulungan. Ang handog ko sa dambana ay inuming masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inuming masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwin ang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ni Yahweh kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, narito akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan, purihin si Yahweh. Pagkilala po ng naging buhay ng ating yumaong kapatid. Mula po sa iglesia, mula sa matalik na kaibigan, o mula sa pamilya. Sino magsasalita? Magandang hapon po sa ating lahat. Tunay po na napakahirap ang magsalita at tumayo sa inyong harapan sa ganitong pagkakataon. Pero sinabi ko po sa aking sarili na lang-alang sa pagmamahal namin sa aming Ama, ay pipilitin ko po na huwag umiyak at maging matatag. Sa lahat po ng mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, mga kumpare at kumare ng aking Ama, na nakidalamhati at nakiramay sa aming pangungulila, Diyos po ang siya magpala sa inyong lahat. Sa panahon po ng kalakasan ng aking Ama, ay masasabi ko po na meron din siyang kahinaan, pero mas marami po ang kanyang kalakasan. Bilang po patutuo naming magkakapatid, kung paano ginampanan ng aking Ama paano ginampanan ng aking Ama ang kanyang tungkulin bilang magulang sa aming magkakapatid.
ang amin pong Ama upang matugunan po ang aming pangangailangan, ay lahat po ng uri ng hanap buhay ay kanyang pinasok. Siya po ay nagbungkal ng bukid. Naging isang panday at tandang-tanda ko po noon. Sa kanyang pagpapanday ay lagi siyang sakay sa kanyang kabayong kulay puti. Naging negosyante po siya, namimili ng saging at mga niyog na halos ang gabi ay ginagawang araw upang matugunan ang gastos namin magkakapatid dahil sa sabay-sabay kami nag-aaral ng kolehiyo. At doon, dahil sa kanilang pagsisikap, kaming 6 na magkakapatid ay napagtapos nila ng pag-aaral. At bukod doon, nihin minsan ng aming Ama, anuman ang aming hingin ay kanyang ibinibigay. Kaya masasabi ko po na nagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang tunay na Ama. At sa oras po na ito na aming pagdadalamhati, alam ko po na kung masakit sa aming mga naririto, ay lalong higit na napakasakit sa aming 2 kapatid na hindi niya nakasama sa paghatid sa huling hantungan. Tatay, mahal na mahal kayo ng ate, ni Marisa, Langat. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makarating sa ganitong pagkakataon. Sa aking kapatid, nakapisa ng tatay, alam ko na sa lahat, mas malaki ang papel na ginampanan niya at ng kanyang mga anak. Araw-araw, buhat sa pagkakasakit, lalo na si Bugoy, lumiliban sa klase, sumasama sa hospital upang tulungan ang kanyang ina upang ito ay buhatin. Lahat sila nakapisan sa bahay. Ganon din, lahat ng aking mga kapatid ay tumulong sa kanya. Si Fred, mga anak ni Fred. Aking asawa, aking mga anak, ang inay, si Janet, ang nakababatang kapatid. Lahat kami ay nagtulong-tulong upang matugunan anuman ang pangangailangan ng aking Ama. Sa panahon ng kanyang karamdaman, wala lang tayong magagawa at ang ating buhay ay hiram natin sa Diyos. Anumang oras ay pwede nating kunin. Kaya, tatay, paalam, mahal na mahal namin kayo. At anuman ang mga mabubuting bagay na inyong itinatak at itinuro sa amin ay mananatili sa aming mga puso. Paalam, tatay. Bilang magandang hapon po sa ating lahat, bilang tagapangulo po ng konsilyo ng ating iglesia, sa pamamahala po ng ating administrative pastor na si Reverend Jonathan Estilo, ang kapatiran po ng buong UCCP Kalaka ng ating iglesia ay lubos na nakikiramay sa pag-ayao ng ating minamahal na Kuya Remy. Bilang bahagi po siya ng ating iglesia, nakalakhan ko na po dito bilang ako ay isang CYF noon. Siya po ay isang huwarang ama sa kanyang 6 na anak. Katulad nga po ng sinabi ng kapatid na Rosita, siya po ay naging mabuting ama, lolo sa kanyang mga apo. At naitaguyod niya ang kanyang mga anak sa kabila ng kahirapan. Masasabi ko po na ang Kuya Remy ay isang mabuting tao sa kanyang kabarangay. Mangilan-ngilan lamang po ang hindi nakakilala sa kanya, subalit higit ay marami. Kaya sa inyo po, Kuya Remy, sa inyong paghayo sa sanlibutan ito, hangad namin ang inyong kapayapaan at katahimikan, kapiling ng ating Panginoon. At sa inyong mga anak, mga apo, 10 ng aming mahal na Inay Sipsyon, nawa po ang katatagan ng kalooban, ang kamatatagan, at ang kaaliwan ng Panginoon ang palaging sumainyo sa pagkawala ng Kuya Remy. At ang kanyang mabubuting ginawa dito sa lupa ay
isang halimbawa sa kanyang mga apo na patuloy niyang aalalahanin dahil sa kanyang mabuting ginawa. Ipagpatuloy ng mga naiwan ang kanyang ginawa at magsisilbi itong halimbawa at buhay sa ating mga alaala. Yun po, at magandang hapon pong muli at lubos po ang pakikiramay ng Kapatirang UCCP Kalaka. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi ang mga magandang alaalang naiwan sa aming mga apo ng aming Lola Remy. Maaaring limitado lamang po ang alam namin sa mga unang kabanata ng buhay ng lolo. Pero sa mga nasakrihan namin mula sa aming pagkabata, masasabi namin isa siyang napakabuting tao. Mabait, matulungin, at higit sa lahat ay may malaking pagpapahalaga sa pamilya. Bilang mga apo, mapalad kaming may lolo kinagisnan. Lolo na minsan naging tagahatid namin sa school. Lolo na masipag ipagluto kami ng gulay para sa tanghalian. Lolo na hinian ang paraya kapag bibili na candy or ice cream. Lolo na masipag magtanim ng kung ano-anong mga buto sa silangan namin sa likod bahay. Nagpapastol ng kanyang mga baka. Magaling magkarpintero at iba pa. Naging saksi din kami kung paano naging matinding pagsubok sa lolo ang kanyang sakit na diabetes. Madalas, naging mga kasama kami sa pagbabantay sa ospital. Nakita namin kung gaano niya pinilit maging matapang sa pagharap sa matitinding operasyon. Sa tusok ng malalaking karayom, napakaraming mga gamot na kailangang inumin sa araw-araw at ilang araw o linggong pagtigil sa ospital. Nakikita at alam namin na nahihirapan siya, pero hindi siya marunong dumaing dahil alam niyang mag-aalala kaming lahat, ang kanyang mga anak at syempre ang aming lola. Lolo, maninibago kami. Pag-uwi namin mamaya, wala na ang lolo na nakasama namin sa isang bahay. Halos 18 taon. Wala na kaming papakainin para paliguan. At sasalubungin sa tuwing kami umuwi galing mga trabaho o galing sa pagpasok. Wala nang lolong mga kumusta sa naging araw namin at mga kumusta sa naging aming buhay-buhay. Lolo, masakit para sa amin ang paglisan ninyo dahil gusto pa namin kayong makasama ng mas matagal. Pero alam namin, nakapiling na kayo ng Panginoon. Wala na sakit at hikap ng katawan ng inyong mararanasan. Lolo, mahal na mahal namin kayong lahat. Lalong-lalo na nung magpinsan namin na hindi natin kasama ngayon. Alam nyo at alam namin lahat kung gaano pagmahal ng pamilya para sa inyo. Kung paano nagtulong-tulong ang lahat para mapalagang inyong buhay. Rest in peace, Lolo. You will be missed. See you soon. Salamat po. Ang susunod ko pong ipe-play ay ang mensahe mula po sa aming Mami Elsie. Nakasalukuyan po ay nasa Amerika at hindi po nakauwi. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Una po sa lahat, salamat sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. At siya din po ang may karapatang kumuha nito sa atin. Sa mga tao pong nakiramay, nagpabot ng tulong, pera man, prayers, o pagkain. Ako po ay taos-puso ang aming pong pamilya ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong lahat. We really appreciate all of this, and napakalaking tulong po nito sa bawat isa sa amin. Sa aking mga kapatid, sa aking mga anak, sa aking mga manugang at mga pamangkin. Maraming salamat sa inyo. Alam ko na kayo ay talagang nagpakahirap para mag-alaga sa tatay. Lalong-lalo na po ang aking kapatid na si Shirley. Alam ko po kung gano'n. Alam ko po na meron ako pagkukulang sa kanya. Hindi ko man lang siya naalagaan sa loob ng napakaraming taon ang kanyang pagkakaroon ng karamdaman. Sa aking ama na kinuha na ng ating Ama sa Langit, ang iyong magandang alaala ay nanatili sa aking puso at isipan. Tatay, ang iyong pag-alis ay naging napakasakit sa akin sa dahilan hindi man lang tayo nagkita. At nitong bandang huli, hindi na tayo nagkakausap dahil hindi ka na nagsasalita. Pero tatay, ang lahat ng iyong alam ko na napakaraming nakabutihan ang iyong nagawa sa bawat isa sa amin, lalo na sa aking mga anak. Simula sa pag-aalaga nung sila ay maliliit pa hanggang sa nang lumaki na sila. Ay palagi mo pa rin silang inaalaala, isip na ayaw mo na uuwi sila ng walang pagkain sa bahay. At ang isang masakit, tatay, ay yung oras ng ako'y magpaalam sa iyo, ang hindi ko malilimutan. Naalala ko na labag sa iyong kalooban na umalis ako. Dahil sa ako, alam ko na dahil sa akong panganay mong anak, alam kong mahal na mahal mo at ayaw mo ako'y mapapalayo sa bawat isa. Ang masasabi ko lamang, ang nagpapaluwag lang sa aking kalooban ngayon ay yung hindi ikaw nakikita ang nahihirapan. Hindi ka na rin madadala sa ospital. At yung discomfort ng iyong katawan ay dahil nahihirapan ka ng kumilos dahil hindi ka na makalakad. Alam ko, kaya siguro nga kailangan ka na rin magpahinga, tatay, kahit hanggang sa huling sandali. Mahal na mahal kita. Paalam, tatay. Ang aklat sa Ebanghelyo ni San Marcos sa kabanatang 10, talatang 17 hanggang 27 ay ganito ang ating mababasa at maririnig. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya,
Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong kaya't sila ay nagtanungan, kung gayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito ang mga salita mula sa banal na kasulatan. Pagpalain ng ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po'y makakaupo ng muli. Pakinggan natin ang handog na awit ng ating mga kasamahan sa iglesia.
Maraming salamat sa pag-awit. Tunay po na mahirap ang sitwasyon ng pagpapaalam sa bahagi ng mga mahal sa buhay. Ang ating kapatid na Herminiano, Remy Eguia, ay kinuha na ng ating Panginoon. Isang katotohanan na tayo ay magtatapos. Paano nagsimula dito sa ibabaw ng sanlibutan, tayo magtatapos dito sa ibabaw ng sanlibutan sa panahong ang ating Panginoong Hesukristo ay ating hinihintay sa kanyang pagbabalik. Bagamat ang katiyak ang kanyang sinabi, sakaling sa panahon ng paghuhukom at kanyang pagbabalik, ay tayo kanyang madatnan na naririto sa ibabaw ng sanlibutan. Ang ating katawang lupa ay papalitan lamang niya ng katawang panlangit at hindi na tayo mamamatay. Subalit, habang hinihintay natin ang mga bagay na iyon, ang mga pagkakataong iyon, na tanging Diyos lamang ang nakaalam, tunay na tayo ay merong hantungan at kamatayan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Para sa pamilya, kahit pa ang ating kapatid at magulang ay inaalagaan, ating inaasikaso araw-araw, wala tayong kapaguran. Sapagkat para sa pamilya, ito'y bahagi ng pagmamahal, bahagi ng pagkilala sa kanyang naging buhay at pakikibuhay sa pamilya at sa bawat isa. Subalit, merong hantungan at katapusan ang lahat. Sa atin bilang mga Kristiyano, higit sa lahat, tayo'y laging nangahawakan na ang kamatayan ay pasimula pa lamang ng isang panibagong buhay. Kaya't ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay ng isang mananampalataya. Ito ay nagpapasimula ng isang katiyakan at kapangakuan ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya kung iyon ang magiging bahagi ng ating sentro ng kaisipan, maaari nating ipagdiwang ang kamatayan. Pero sa atin, siyempre, ito'y isang kalungkutan sapagkat tayo iiwan ng ating mahal sa buhay. Pero kung ang bahagi ng kaluluwa ng ating kapatid na Remy ay may katiyakan tayo na siya ay naroon na sa piling ng ating Ama, hindi ba natin kayang palakpakan ang Panginoon? Hindi ba natin kayang palakpakan ang Panginoon sapagkat ang Kuya Remy ay naroon na sa langit? Palakpakan natin ang Panginoon! Isang bagay na dapat ay nararamdaman ng mga Kristiyano. Hindi lamang yung bahagi ng pagluluksa. Sapagkat kung alam ng pamilya at natitiyak tayo ng kapatid na Remy habang siya nakaranas ng sakit ng kanyang lupang katawan, inalagaan at naihanda ang kanyang sarili patungo doon sa kaluwalhatian, ito'y isang katiyakan ng panibagong buhay. Mas tiyak na ang kanyang buhay kaysa ating naririto sa sanlibutan. Sapagkat maya't maya, kahit tayo
ay tayo ay nakagagawa ng mga kahinaan at mga pagkakasala. At kung tayo bilang mga Kristiyano nakagawa ng pagkakasala, ang kinuha ni Lord, hindi pala si Lord na kukuha nun, dahil nagkasala tayo. No? Walang katiyakan ang buhay. Pero kung naihanda ang sarili patungo doon sa kaluwalhatian, ito ay isang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, para sa atin, tinitingnan natin na ang ating kapatid na Remy ay naihanda na ang kanyang sarili, na iproseso. No? Tayo naman bilang sa iglesia ay hindi man linggo-linggo ay ating nabibisita, ay nakakausap din naman natin at nabibigyan sa mga pagkakataon ng banal na hapunan o ng komunyon na isang kapahayagan ng pagkilala, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Yun ang hinihingi ng pagbibigay katiyakan patungo sa kalangitan. Mahal ko mga kapatid at mga magulang, ang istorya na ipinahayag ni Jesus Christ ay tungkol sa isang mayaman o napakayaman sa kanyang kapanahunan. Hindi naman ganyong kayamanan ng Kuya Remy, mayaman sa pagmamahal, no? Bagamat ang sabi ay naging negosyante, no? Yun ang kanyang naging nature ng buhay, pero hindi pa rin naman may tuturing na napakayaman. Yung istorya sa Biblia sa pinahayag ni Jesus Christ ay doon sa isang lalaking naubod yaman, napakayaman, kay Jesus. Kung papaano magkakaroon ng katiyakan na magiging kabahagi sa kaluwalhatian. Nagkwento pa. No? Sinabi lang naman ni Jesus ang pagsunod sa Diyos. At ang sabi ng mayamang lalaki, since noong ako ay bata o talubata, ay ginagawa ko na yon. No? Sinusunod ko na ang kautusan, sinusunod ko na ang mga batas ng relihiyon. Pero isang bagay ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ipamahagi mo ang iyong kayamanan sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Napanglaw ang lalaki at umalis. Siguro nakasimangot. Ano ba naman itong Jesus na ito? Nagawa ko na naman ang lahat ng pinagagawa sa kautusan. Yung ba namang yaman ko pa hinihingi upang ipamigay sa mga mahihirap at sumunod sa Kanya? Isang bagay ang pinakikitang larawan ito sa buhay natin. Minsan, hindi natin kayang iwan ang mga bagay na pangsanglibutan. Hindi natin kayang iwan ang anumang mga bagay na meron tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan upang sumunod sa ating Panginoon. Ito ang isang larawan na ipinakikita sa atin kung papaano magiging kabahagi sa buhay na walang hanggan. Kung doon sa istorya ni sa istorya ni Jesus Christ, doon sa isa ring lalaki na sinabihan niya na ibigin ng buong puso, no? At yung bahagi ng sinabi ng Panginoong Kristo, no, na pagsunod sa Kanya. Mahal ko mga kapatid at mga magulang, meron itong malaking ipinatatanaw sa atin. Na kung tayo ay nagsuko at nagtalaga na ng ating sarili sa Panginoon, kaya nating sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya nating ibigay sa Diyos ang ating buhay at iwan ang anumang mga kaluhuan sa buhay natin para lamang sa Panginoon. Against ang Panginoon sa mayaman.
against siya doon sa uri ng ginagawa at pamumuhay ng isang mayaman na malayo sa pagkalinga at pagmamahal sa kanyang kapwa. Sapagkat para sa Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa maliit na ito, ay sa akin mo ginawa. Kanina ay sinabi ng ating mga kapatid kung ano ang naging buhay ng kapatid na Remy. Lalong higit, specifically sa pamilya, nagampanan ng kapatid na Remy ang kanyang tungkulin bilang ama ng tahanan. Napakaganda nun. Yung pagiging matyaga, yung pagiging masikap, simula sa pagkabata ng mga anak ay naroroon ang paghahangad na maisaayos ang buhay. At hindi tumigil doon. Hanggang sa mga apo, ipinadama ang kanyang pagkalinga at pagmamahal. Sabi nga doon sa bahay, nung kami ay nag-service, ay nung malakas pa o kalakasan pa ng kapatid na Remy, siya ang sumusundo sa mga apo. At nagdadrive ng owner nga ba? At sabay-sabay o sama-sama ang mga apo na sinusundo sa eskwelahan. Siguro yung mga tatay ay may trabaho o ang mga nanay ay nasa ibang bansa, ang responsibilidad ay napaatang na sa lolo. No? Isang bagay ito na napakaganda sa diwa ng pagiging magulang ng tahanan. But, yung negosyante, hindi ka magiging click na negosyante kung ikaw ay walang pakikipagkapwa. Yung sabi, buy and sell ang kanyang nature ng kanyang business. No? Kung ikaw ay masungit, kung ikaw ay madaya sa negosyo, ibig sabihin ay gusto mo ikaw lamang ang tutubo ng tutubo, ay hindi ka magtatagal sa business. No? Sabihin, sa ganung diwa makikita natin na merong magandang relasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa. At ito ay isang bagay na napakahalaga sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi lamang sa bahagi ng pamilya dapat nakikita at naisasabuhay ang pagiging huwarang amang Kristiyano. Kundi yung iyong pakikitungo sa iyong kapwa ay isang bagay na napakahalaga na nagpapatotoo na ikaw ay may Kristo sa buhay. At hindi ko po siya, kasi dumating ako dito ay siya ay sakitin no? Palagi na lang na-hospital, hindi ko po alam yung mga nakaraan, kasaysayan o karanasan. Bagamat ang alam din ay nakafocus talaga sa pagbibigay pansin sa ikabubuhay ng pamilya. At ako yung maaasa dahil kapartner yan ng Nanay Sipsyon ay merong bahagi no, sa pananampalataya, hindi man siguro gayong kalalim, hindi man ganoon ka masasabi natin kalawak ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya, ay meron siyang pagbubukas at pagbibigay kalayaan sa pamilya upang ang sambahayan ay manatiling nagkakaisa sa diwa ng isang pananampalataya. Sa pagtuturo ng magandang ugali, no? Sa bahagi ng pagiging isang mananampalataya o isang Kristiyano, ako'y naniniwala na hindi man natin kita, ito ay kanyang naibahagi sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak nung kaliliitan pa ang kanyang mga anak. Mahal kong mga kapatid at mga magulang, sa diwa ng pagpasok sa kaluwalhatian, tunay po na nasa sa ating mga sarili ang bahagi upang tayo ay makapasok sa kalangitan. Sapagkat ibinigay na ito ng Diyos sa atin. Mula nang si Kristo ay mapako doon sa krus, namatay sa krus, at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, no? At umakyat sa langit, napagtagumpayan na ni Jesus Christ ang kamatayan. At ibinigay na niya ang
pagkakataon para sa mga tao upang maging kabahagi ng langit. Pero minsan, ito yung suliranin natin, habang tayo'y may lakas, habang tayo'y may kakayanan, tulad ng mayamang lalaki, maaaring religiously, ay sumusunod siya. Sabi niya, nagawa ko na po yan since pa nung ako'y bata. But ang hinahanap ni Jesus Christ ay yung espiritualidad, yung kaganapan ng pagkilala kay Kristo at tapat na pagsunod sa Kanya. Sa ating mga buhay, lalong higit ngayon, tunay na ang kaabalahan ay naririyan. At kinakailangan tayo'y mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Pero inire-remind sa atin, huwag din nating kalilimutan na dapat may puwang sa ating puso, sa ating buhay, ang pagsunod kay Kristo. Yung time management natin, dapat ayos yan. Kung tayo ay Lunes hanggang Biyernes o Sabado ay nagtatrabaho, ano man ito man ay sa lupain, ito man ay sa anumang uri ng trabaho, negosyo, dapat yung isang araw ibinibigay natin sa Panginoon. Sapagkat ito rin ay bahagi ng Kanyang batas na ipinahayag sa atin, na merong isang araw tayong pamamahinga at pagbibigay papuri para sa Kanya. Kaya, yung lalaki, maaaring religiously, ginagawa niya yung mga ritual, yung mga tradisyon. Pero ang hinihingi ng Diyos, ibigay ng buong buo ang buhay sa Kanya. At ito rin ang hinihingi sa atin, lalong higit ng ating Panginoong Jesus. At kung maiaalay natin ang ating mga sarili, ang ating buhay sa Kanya, ibinibigay niya, malaya tayo na makapapasok sa kalangitan. Mahal kong mga kapatid at mga magulang, lalong higit sa buong pamilya. Mabuti nga kayo, ang mga anak ay stable na nang mamatay ang inyong magulang. No? Ako'y 9 years old lang ay namatay na rin ang aking isang magulang, ang aking ina. Ibig sabihin, isang bagay ang napakahalaga, no? Sa ganitong mga karanasan. Lalong higit sa inyo na kayo'y may kanya-kanya ng pamilya. At darating sa punto kapag ka nawala na ang mayor, naghihiwa-hiwalay na. Di ho ba? Meron kayo Kapag ka nawala ng mga mayor, hagyan na makauwi sa matandang bahay kung tawagin. No. Dahil wala na ikang uuwian. Yan. Pero napakahalaga na ating tingnan yung ating bahagi rin ng kultura at bahagi rin ng ating pagiging isang pamilyang Kristiyano. Na kung ang iniwan ng kapatid na Remy, katuwang ang ating Nanay Sipsyon, na ang buong pamilya ay nagkakaisa sa isang diwa ng pananampalataya, dapat yun ay yumabong at magyaman upang manatili ang magandang relasyon, magandang ugnayan ng bawat family. Hindi ho may aalis. Kahit mga Kristiyano, minsan, nagkakaroon niya ng tampuhan. No? Sana mawala yung silipan. No? Parang inggitan. Sa Batangas, gano'n ang term, silipan, inggitan. No? Bakit ikaw malaki yung mana doon? Bakit ikaw yung pinamana doon maganda, productive land? Ang akin naman no? Yan. Di ko alam kung may ilang daang hektarya pamamana ng Kuya Remy sa mga anak. No? But anuman ang mga material na pamana sa inyo, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalagang pamana ay yung diwa ng pagmamahal, ng pagtuturingan bilang magkakapatid at lalong higit sa isang diwa ng pananampalataya. Iyon ang magpapaigting sa buhay ng sambahayan. Yun ang mararanasan natin ay napakagandang relasyon sa buhay ng pamilya.
Sapagkat kung si Kristo ang namumuhay sa sambahayan, naroroon ang pagsusunuran, naroroon ang pagmamahalan, naroroon ang alalayan at ang pangalanginan ng bawat isa at suportahan sa panahon ng mga pangangailangan. Ito sana, no? Ito nawa ang makita sa buhay na iniwan ng kapatid na Remy sa pamilya na kanyang iniwan. Kaya nga, mahal na mga kapatid at mga magulang, umaasa tayo na ang ating kapatid na Remy ay naroroon na sa piling ng ating Panginoon. Ikalawa, nagbibigay ito sa atin ng inspirasyon na naway patuloy na paigtingin ang matibay na relasyon ng pamilya. At ikatlo, naway magpatuloy kayo sa ibayong paglilingkod sa ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan, ang pag-ibig at ang pagkalingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po ay maghandog, nakaloob. Ang atin pong malilikom ay iaabuloy natin sa mga naulila. Inaalyahan ko po ang buong pamilya sa tabi ng labi ng ating kapatid na Remy.
Tayo'y manalangin. Narito ang sambahayan ng mga kapatid na Remy. Kung saan, Panginoon, sa gitna man ng pangungulila, sa gitna man ng kalungkutan, Ikaw ay nagbigay sa amin ng kaisipan at inspirasyon na ang aming kapatid na Remy ay hindi nagtatapos ang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Iiwan niya ang kanyang katawang lupa sa lupa, ngunit ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu ay naririyan sa kalangitan. At kami umaasa na siya'y inaaliw ng mga anghel sa langit, kung saan umaasa kami sa kanyang pagtatalaga ng sarili kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya'y nariyan sa iyong piling sa kaluwalhatian. Dakila namin, Diyos, narito ang buong pamilya. Alalayan niyo po sila. Pagkalooban niyo po sila ng matibay at matatag na pananampalataya at gayon din ng buklod ng pagmamahalan, pag-uunawaan at pagkakaisa. Sapagkat bilang magulang, alam namin ng Kuya Remy, hangad niya na ang kanyang iniwan ay mananatiling nagmamahalan, nag-aalalayan, nag-uunawaan, at nagbibigayan. Kaya Panginoon, ang iyong diwang banal, ang siyang lumingap sa iyong mga anak na naiwan, at pagkalooban niyo po sila ng katatagan, at naway ang pagkasit, paglingap ng banal na Espiritu na magkakaloob sa kanila ng kapayapaan, ang siyang mananatili sa buhay ng bawat isa sa iniwan ng aming kapatid na Remy. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayong maupo muna. At sa pagkakataong ito ay ating pagbibigyan ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa iglesia, mga kabarangay na matunghayan sa huling sandali ang labi ng ating kapatid na Remy. Kung merong mga bulaklak na gustong i-offer ay maaaring dalhin sa pagkakataong ito sa kanilang pagtunghay sa labi ng ating kapatid na Remy. Sige po, yung gustong makita sa huling sandali ang mga labi ng kapatid na Remy ay maaari na po natin itong gawin. At atin po pinagkakaloob ang natipon nating offering sa pamilya ng mga nawalan. Meron po bang nagnanais o nakikita na ninyo sa bahay ang labi ng ating kapatid na Remy? Magamat na Ito pong nalikom na bahagi ay amin pong ibinabalik sa iglesia bilang handog po namin sa iglesia. salamat at naway ang patuloy na paglingap ng Panginoon ang samayin niyo sa inyong sambahan.
Sa pagkakataong ito ay ating gaganapin ang kung wala na po ba? O baka sa sementeryo pa tayo doon magkagulo at gustong-gustong makita ang labi ng ating kapatid na Remy. Hayaan natin ay pagkaloob ang silent moment mamaya sa cemetery, sa family. Kaya kung yung gustong makita ang mga labi, pwede natin itong tingnan sa sandaling ito. Meron pa? Para ganapin natin ang huling bahagi ng ating ritual. Ito puli kayo sa paki-assist nga po ng mga staff ng funeral para po mabuksan ang casket.
desisyon po ng mga anak at saka ng nanay sitwasyon ay didiretso na natin yan. Kaya once na sinaraduhan na po natin yan, ay didiretso na po natin sa kanyang patutunan. Po, pagbigyan natin yung iba, pwede po tayo mag-move sa... Ito lang po kayo sa piling. Huwag po kayong lumayo. Ito lang. At atin na pong itatalaga siya maya-maya. Pwede na natin saraduhan. Gaganapin ang huling bahagi ng ating pagtatagubilin at pagtatalaga. Sige na. Pwede na saraduhan na natin. Mga kapatid, lungkot man tayo, may kapanglawan man tayo, pero isang katiyakan ang itinatagubilin sa atin. Ang tagumpay ay nakakamit sa hulihan. Hindi nakatitiyak ang sino man na siya ay mananalo sa pasimula pa lamang. Narito na tayo ngayon sa huling bahagi ng hantungan ng buhay. Ito rin ang katiyakan ng tagumpay. Alalahanin natin ang malagutan ng hininga ng ating Panginoong Jesucristo. May isang lalaki na matuwid at mabuti na ang pangalan ay Jose, tubong Arimatea. Bagamat kagawad ng Sanhedrin, ay hindi sumangayon sa ginawa nila sa ating Panginoon. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay, binalot niya ito ng kayong lino at inilagay sa isang libingan. Enukas sa bato. At umagang-umaga ng araw ng linggo, natuklasan ng mga babaeng naghanda ng mga pabango para sa ating Panginoon na wala na siya sa libingan. Samantalang naguguluhan ang kanilang mga isip tungkol sa pagkawala. Biglang lumiwanag sa kanilang tabi at dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Biglang umalingaw-ngaw sa paligid at wari may nagtanong, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang mga pangyayaring ito. Ang anak ng tao ay kailangang may pagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Gayon din naman ang ating pananampalatayang pinagtitibay ay nagpapahayag na sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kailan may hindi na siya mamamatay. Tiyak at tapat ang pangako ng Diyos. Sa makatuwid, ang kaluluwa
ng ating kapatid na Remy sa iglesyang ito ay pumasok na sa buhay na walang hanggan. Kung magkagayon, ay napagtanto na natin ngayon ang isang tagumpay para sa ating kapatid. Awitin natin ang awit ng kapulungan. Awitan natin ang Panginoon. Tayo po'y magsitayo. Ang Panginoon ang aking pastor at pahingahin ako. Ang kanyang lagi ng layon sa aking tungkol. Basta't pamatok niya'y magaan, ito'y aking nalalaman. Kaniya akong inaakay sa tubig ng buhay. Iligtasan ang kaluluwa ko, ako't bigyang lakas mo. Nang maganap kung matungo, landas kung totoo. Basta't pamatok niya'y magaan, ito'y aking nalalaman. Kaniya akong inaakay sa tubig ng buhay. Kamatay ay aking lalandasin, ngunit ako sa akin. Ikaw na sa aking piling, dakilang pangalim. Basta't pamatok niya'y magaan, ito'y aking nalalaman. Kaniya akong inaakay sa tubig ng buhay. Mga kapatid, huwag magulmihanan ang inyong mga puso. Yamang ang kaluluwa ng namatay ang ating kapatid na Remy Legia ay pumasok na sa walang hanggan. At ang kanyang katawang lupa na hiram sa Diyos ay atin ang ilalagak sa dakong kanyang kalalagyan. Atin ngayong pinagtatagubilin ang kanyang katawang lupa. Lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Ikaw ay nagmula sa alabok at magbabalik ka rin sa alabok.
Tayo'y manalangin. Nadadama mo, O Diyos, ang damdamin ng bawat isa sa amin, lalong higit ang mga nagmamahal sa aming kapatid na Remy. Ngunit sa kabila nito, O Diyos, higit sa lahat, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng buhay ng aming kapatid. Ipinagpapasalamat namin ang iyong naging pahiram na buhay sa kanya, simula sa kanyang pagsilang, kabataan, hanggang sa pagkakaroon ng pamilya, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ipinahiram mo siya sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya at sa iyong iglesia. At sa ganitong diwa, Panginoon, payapain niyo po ang aming mga kalooban. Igawad niyo po ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng katatagan at magkakaloob sa bawat isa ng mga naiwan ng isang bagay na magbibigay sa amin ng katatagan at kapayapaan. Panginoon, kung ang aming kapatid na ito ay naihanda ang sarili, tumanggap sa iyo, kinilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Ipinahayag mo sa aming lahat na kung magkagayon, ibinibigay mo sa Kanya ang puwang upang maging kabahagi ng buhay na walang hanggan. At kami umaasa na isang katiyakan na ang Kanyang kaluluwa at ang Kanyang Espiritu ay naririyan na sa iyong piling sa kalangitan. Dadalhin namin ang Kanyang katawang lupa upang ilagak sa dakong Kanyang kalalagyan. Samahan at alalayan, O Diyos, ang Kanyang buong pamilya, ang Kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak na magdadala sa Kanya sa dakong Kanyang kalalagyan. Igawad niyo po sa amin, Panginoon, ang kapayapaan, ang kapanatagan, at ang iyong patuloy na bendisyon sa bawat isa sa amin na mga nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ikawad niyo po sa amin ang iyong mahalagang pagpapala at ang iyong bendisyon sa magitan ng iyong maliit at tapanlingkod. At ngayong pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na po nating ihatid ang kanyang mga labi sa dakong kanyang kalalagyan.
Thank you.